Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, mahigit isang dekada mula nang makulong sa Indonesia, Pinay worker na si Mary Jane Veloso makakauwi na ng Pilipinas ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pamilya Veloso, labis ang pasasalamat sa pagsisikap ni Pangulong Marcos Jr. para mapauwi si Mary Jane. Balikan natin pangarap na naging bangungot para kay Mary Jane Veloso. Pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos, sentro na naging usapin ni Pangulong Marcos Jr. at US President-elect Donald Trump. At paghahanda sa Gigantes Festival sa Angono, Rizal, puspusan na. Una po sa ating mga balita, makalipas sa mahigit 10 taong diplomasya at pakikipagtulungan sa gobyerno ng Indonesia, may uuwi na sa Pilipinas si Mary Jane Veloso. Nagpasalamat naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Indonesian President Prabowo Subianto sa pagpapakita nito ng kabutihan na nagresulta nga sa pagbabalik bansa ng Pinay. Yan ang Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Masayang ibinalita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na uuwi na sa bansa si Mary Jane Veloso na mahigit isang dekada nang nakakulong sa Indonesia. Sa isang pahayag, sinabi ng Pangulo na bunga ito ng mahigit isang dekadang diplomasya at konsultasyon sa Indonesian government na dahilan anya ng pagkakadelay ng execution kay Veloso hanggang sa mapagkasunduan na ibalik na siya sa bansa bagaman wala pang pinal na petsa sa kasalukuyan. Ayon sa Pangulo, isang mahirap na laban ang dinanas ni Mary Jane matapos ang pagkakaaresto nito noong 2010. Ipinunto pa niya na ang kwento ni Mary Jane ay kumakatawan sa marami. Isang ina na biktima ng kahirapan na gumawa ng isang desperadong pagpili na nagpabago ng kurso ng kanyang buhay. Bagaman napatunayan nagkasala, iginiit ng punong ehekutibo na biktima rin ng pagkakataon si Veloso. Kaya nagpasalamat ang Pangulo kay Indonesian President Prabowo Subianto sa pagpapakita nito ng kabutihang loob na nagbigay daan para makabalik na sa bansa si Veloso. Matatanda ang makailang ulit ng iginiit ng Pangulo ang kaso ni Mary Jane sa mga pulong kasama ang matataas na Indonesian official. Katunayan, isa ito sa mga bitbit na paksa ng Pangulo nang dumalo siya sa 42nd ASEAN Summit sa Indonesia noong nakaraang taon. I always at least bring it up na baka sakali magbago. Sa ngayon, ganun ang mga posisyon natin. Is that yes, we agree, we understand that he is convicted. We understand that the law in Indonesia is that way. But nonetheless, baka makahanap tayo ng paraan. Iuwi na lang namin yan. Kami na magpaparusa sa kanya, whatever. But anyway, to ask for clemency, to ask for grace. Nilinaw naman ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega na walang hininging kapalit ang Indonesian government sa kaso ni Veloso. Sa usapin naman ng paggawad ng clemency kay Veloso, may posibilidad na si Pangulong Marcos Jr. ang magbigay nito. Depende raw sa mapag-uusapan ng dalawang bansa. Pero sakaling hindi daw ito mangyari, patuloy na itutulak ng bansa na makonsidera ito ng Indonesian government para tuluyan ng makalaya si Veloso. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Lubos-lubos naman ang pasasalamat ng pamilya ni Mary Jane Veloso kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa wakas ay maiuwi ng buhay sa Pilipinas ang kanilang anak. Yan ang Balitang Pambansa ni Keith Pilotin ng Radyo Pilipinas. Lubos-lubos ang pasasalamat ng pamilya ng convicted OFW na si Mary Jane Veloso kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos i-anunsyo na makakauwi ng Pinay sa Pilipinas. Sa exclusive interview sa ama ni Mary Jane na si Tatay Cesar, nag-uumapaw ang kagalakan ng pamilya Veloso dahil sa mahigit isang dekada na pakikipaglaban sa death row sa Indonesia, makakapiling na rin nila sa wakas ang kanilang anak. Nagpapasalamat po ako talagang maraming salamat po sa ating mahal na Pangulo at natugunan na rin po ang aming kahilingan na pauwiin na po si Mary Jane dito sa Pilipinas.
at lalong-lalo na po ang mga taong sumusubaybay sa amin, tumutulong. Malaking nagpapasalamat po ako sa kanila na hanggang hindi nakauwi si Mary Jane, hanggang ngayon tumutulong pa rin sila. Ibinahagi naman ng ina ni Mary Jane na bukod sa kanila, pinakamasaya sa magandang balita ang mga anak nito dahil sa wakas, mayroon ng isang ina na mag-aalaga sa kanila na matagal nang nangungulila sa kalinga at pagmamahal ng isang ina. Ang Pangulo natin sa mga taong tumutulong sa kanya, nagkaroon na po ng linaw, masaya na po kami dahil makakauwi rin pala yung anak ko. Umaasa ang pamilya ni Mary Jane na makakauwi na ang Pinay ngayong Pasko. Mula sa Radyo Pilipinas News, Kate Pilotin para sa Balitang Pambansa. Nagpahayag ng tuloy-tuloy na suporta ang Baguio City at iba pang bahagi ng Cordillera sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pakikibahagi sa isang kampanya. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Cleantis Van Tutanes ng PIA Cordillera. Mahigit 800 katao mula sa iba't ibang parte ng Cordillera at Caratig Region ang nagpahayag ng kanilang pagsuporta sa kampanya para sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pakikibahagi nila sa takbo para sa West Philippine Sea na ginanap sa Baguio City noong Linggo. Ang dahilan po kung bakit natin ginagawa ang pagkakaroon ng mga ganitong event like takbo para sa West Philippine Sea sa Luzon, Visayas at Mindanao para ipakita po natin bilang mga Pilipino na ang laban po ng West Philippine Sea ay laban po nating lahat. Dahil ang West Philippine Sea po ay para sa Pilipino. Sinabi naman ni Mayor Benjamin Magalong na patuloy ang pagsuporta ng Baguio City at iba pang bahagi ng Cordillera sa West Philippine Sea. I think the message is clear. It's simple. It's layman terms. Ano? Kami sa kabundukan, may pakialam sa karagatan. Pero hindi lang dapat limited sa mga taga-Baguio. Ano? At mga taga-coastal area, dapat ang buong Pilipino nakikipaglaban talaga para sa ating West Philippine Sea. I would like to thank all of the participants na despite of the fact na medyo may threat po tayo sa Bagyong Pipito ay nandito rin po tayo ngayong umaga para suportahan po syempre ang adhikain na ating pamahalaan na kapag dating po sa West Philippine Sea, sabi nga po ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi ito isang katang-isip lamang. Kailangan po natin ipaglaban na atin ito. Ipinahayag naman ng mga kalahok ang kanilang pagsuporta sa West Philippine Sea. Whatever nasa tingin nyo will be good for our country, for our territory, support lang. Layunin ng aktibidad na ito na pataasin ang kamalayan ng mga Pilipino at himukin sila na suportahan ang karapatan ng Pilipinas sa ating karagatan. Patunay lamang ang aktibidad na ito na kapag tayo ay nagkakaisa, makakamit natin ang ating inaasam at mapaninindigan natin kung ano ang atin. Ang West Philippine Sea, mula sa PIA Cordillera, Cleantis Van Tutanes para sa Balitang Pambansa. Mas lalong naalarma ang mga mambabatas makaraan nilang madiskubre ang ilan pang maanumalyang transaksyon sa disbursement record ng DepEd at OVP sa ilalim ng liderato ni Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig ng House Blue Ribbon Committee, ipinundo ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez ang ilang questionabling resibo na bahagi ng mga isuminiteng dokumento ng disbursement officers ng DepEd at OVP. Partikular dito ang 37.5 million pesos na land bank check na napa-encash noong February 21, 2023. Nang sumunod na araw ay naipamahagi ang nasabing halaga sa ilang mga lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao bilang pambili ng ilang supplies. Sinundan pa ito ng serye ng fund disbursement na hindi maipaliwanag ng OVP kung ano ang pinaggamitan ng pondo. Tulad ng inaasahan, hindi nagpakita sa pagdinig ang mga disbursement officers ng tanggapan ni VP Sara sa pangunguna ni Gina Acosta ng OVP at Edward Fajarda ng DepEd. Ipinaaresto na rin ang Kamara ang ilang OVP officials na tumatangging humarap sa pagdinig kaugnay sa hindi maipaliwanag na paggamit sa pondo ng pamahalaan. Inaasahang gagamitin ng libu-libong delegasyon ng Batang Pinoy ang ilang eskwelahan sa Puerto Princesa bilang billeting quarters. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Rachel Ganancial ng Philippine Information Agency, Mimaropa. Nasa 29 ng mga eskwelahan sa elementarya at sekundarya sa lungsod ng Puerto Princesa ang gagamitin ng nasa 17,000 na delegasyon ng Batang Pinoy na gaganapin mula ika-23 hanggang ika-28 ngayong buwan ng Nobyembre. Ayon kay Dr. Ambrosio Escorpizo,
ang Education Program Supervisor ng School Governance and Operations Division ng Schools Division ng Puerto Princesa. Nasa 723 silid-aralan ang gagamitin mula sa 3 distrito ng lungsod bilang billeting quarters. The city government is expecting about 17,000 delegates from all over the Philippines na darating. So punuan ang hotel, punuan ang mga schools. Ayon sa Philippine Sports Commission, nasa 5 milyong piso ang ipagkakaloob sa local government unit na makakakuha ng kampyonato sa taong ito. Mayroong 30 sports events na pagtatagisan ng mga atleta para sa Batang Pinoy. Layo ng palaro na makahanap ng mga atletang maaaring maging bahagi ng national team. Gagamitin naman ng City DepEd ang mga kagamitan at pasilidad ng Batang Pinoy sa gaganapin na City Meet sa 13 hanggang 15 ng Disyembre. Maliban sa paligsahan ng mga atleta, daan din ang Batang Pinoy para sa isang inclusive sports na naglalayong isulong ang respeto at sportsmanship. Mula sa Philippine Information Agency, Mima Ropa, Rachel Ganancial, Balitang Pambansa. Susunod sa Balitang Pambansa, ilang lugar sa Binyan, Laguna, 1 buwan ng lubog sa baha. At mahigit 200 higante bibida sa Higantes Festival sa Angono, Rizal. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang Pambansa. Sa loob ng mahigit 30 taon, para kay Aling Noning, ang kanilang sakahan ay parte na ng kanyang buhay. Dahil simula pa noong 1986, dito na niya naigugol ang kanyang hanap buhay sa pagsasaka. At ito ang naging instrumento para sa kanya na mapagtapos nila ang kanilang 4 na anak. Siya ay isang ginang na mula sa bayan ng Lux, Gutalak sa probinsya ng Zamboanga del Norte. Dako kay gikatabang namo ning Agrarian Reform Program, panghatagan mi og mga seedlings. Dako kay to gikatabang namo kay gani kadtong mga gamay kaayong mga butang nakapahuman gud may sa among mga anak kay amo manggitikan ning maong luna. Yan naman po na magtanom og lubi. Mao ning makita niyo karon nga kalubin-an na gyud ni. Karon 70 anyos nako. 38 nako katuig nga gauma. Mahigit 8,000 titulo at mahigit 12,000 ektarya na rin ang naibahagi sa ating mga magsasaka sa rehiyon ng Zamboanga simula ng nanungkulan si Pangulong Marcos. Mahigit 4,000 benepisyaryo rin ang nakatanggap ng kanilang mga titulo noong araw na ito. Ito ay sumasaklaw sa mahigit 7,000 ektarya. Ug karon dako kay kong pasalamat sa atong sekretary sa DAR ug labi na gyud sa atong mahal nga pangulo pagsuporta niya para sa kabuhian namong mga magbabaon. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa anumang sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan sa katawan. Samahan din ang mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng personal protective equipment at mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Susunod sa Schoolmates. Hindi pa rin maaawat ang Team Gen Z versus Team Millennial pagdating sa long-term relationships at pag-aasawa. Dapat knowledgeable ka na hindi lang siya patungkol sa kilig. Naiinis kasi ako talaga. Pakinggan ang hot takes ng ating guest couples kasama si Trisha at James. A happy marriage is a combination of two happy individuals. So, kung hindi ka happy, hindi mag-work yun. Be the right person first before you enter into a relationship. Hindi mo mahahanap sa magiging partner mo yung ikabubuo mo. As father, as man, ikaw yung magpo-provide ng love. Bilang haligi ng tahanan, yun dapat yung trabaho natin. Yeah. Magmahal. Is Schoolmates. Get you a man that has initiative. Ang dami mo kaninang gata naman. Ang award-winning debate show at Youth Forum ng Bayan.
Dito lang sa inyong pambansang TV. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas. Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan entero ang Luzon. Da kami, timapang namnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad nga yuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon. PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. Itinuturing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na produktibo ang naging pag-uusap sa pamamagitan ng telepono kay US President-elect Donald Trump. Dahil dito, tiniyak ng punong ehekutibo ang mas matibay at matatag pang relasyon ng dalawang bansa. Ang detalye sa balitang pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang commitment ng Pilipinas na mapagtibay pa ang alyansa ng bansa at ng Estados Unidos. Ipinarating niya ng Pangulo sa isang phone call kay US President-elect Donald Trump na inilarawan niya bilang isang produktibong pag-uusap. Nagkaroon ng pagkakataon ng Pangulo at si Trump na mapag-usapan ang pagpapalalim pa ng ugnayan ng dalawang bansa na anyay na itatag na ng matagal na panahon. Patuloy namin pinag-usapan ang samahan, the alliance between the United States and the Philippines, and I expressed to him our continuing desire to strengthen that relationship between our two countries, which is a relationship that is as deep as can possibly be, because it has been for a very long time. Ipinunto rin ng punong ehekutibo ang suportang ibinigay kay Trump ng mga Pilipino sa US at umaasa na magkakaroon sila ng pagkakataon na makapag-usap ng personal. I also reminded the President-elect that ang mga Pilipino sa Amerika overwhelmingly naging binoto nila si Trump. Kaya I'm sure maalala na yan pagka tayo ay para pag nagkita kami. At plano kong makipagkita sa kanya as soon as I can. Sabi niya siguro baka nasa White House na siya para bago ako makapunta. Hindi naman napag-usapan ng Pangulo at ni Trump ang lagay ng Filipino immigrants doon, pero kasalukuyan na anya itong tinutugunan ng Philippine Ambassador sa US. Umaasa naman ang punong ehekutibo na magkakatrabaho sila ni Trump sa mga susunod na buwan para itaguyod ang kapayapaan at stability sa Indo-Pacific region. I expressed to him our continuing desire to strengthen that relationship between our two countries, which is a relationship that is as deep as can possibly be, because it has been for a very long time. Samantala, umaasa ang Pangulo na makakamit na ng Ukraine ang pangmatagalang kapayapaan, kasabay ng pag-alala niya sa ika-1,000 araw ng kaguluhan sa naturang bansa. Binigyang diin naman ng Pangulo ang suporta ng Pilipinas sa pagsusulong ng soberanya, kalayaan, pagkakaisa at territorial integrity ng Ukraine. Nauna na niyang ipinarating sa isang pulong kay Ukraine President Volodymyr Zelensky noong Hunyo. Hiling ng Pangulo na matapos na ang gulo doon at matamasa na ng bansa ang inaasam nitong katahimikan. Lalo't maituturing na partner ng bansa ang Ukraine at kumpiyansa siyang mas mapapatatag pa ang relasyon ng dalawang bansa sa mga susunod na panahon. Mula sa PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa.
Pasado na sa huling pagbasa ng Kamara ang ilang mahalagang panukalang batas na inaasahang maghahatid ng benepisyo at kaginhawahan sa ating mga kababayan kapag tuluyan ng naisabatas. Kabilang na riyan ang panukalang Free Transportation of Relief Goods Act. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila. Inaasahang mas mapagagaan na ang paghahatid ng relief goods sa mga lugar na nasalanta ng bagyo. Yan ay kapag tuluyan ng naisabatas ang panukalang gawing libre ang pagbabiyahe ng mga ayuda sa bansa. Sa plenary session ng Kamara, inaprubahan na ng mga kongresista sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill No. 10924 o panukalang Free Transportation of Relief Goods Act. Kapag nalagdaan na ng Presidente, aatasan ng National and Regional Logistics Cluster sa pangunguna ng Office of Civil Defense, katuwang ang Department of Transportation, Philippine Postal Corporation, freight companies, common carriers, private carriers at iba pang logistic companies na maghatid ng libreng freight services sa duly registered organizations na magkakasa ng relief operations. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, kapag inalis na ang transportation cost sa pagbiyahe ng mga ayuda, masisiguro ang mabilis na pagdating ng tulong sa ating mga kababayan sa oras na lubos na kinakailangan. Bukod naman dito, lusot na rin sa huling pagbasa ng Kamara ang dalawang panukala para sa kapakanan ng mga overseas Filipino worker. Kabilang na riyan ang House Bill No. 10959 na magbibigay ng proteksyon at 50% discount sa remittances o bayad sa pagpapadala ng pera ng mga OFW sa kanilang mahal sa buhay sa Pilipinas. At House Bill No. 10914 o panukalang Free OFW Financial Education Act na maghahatid naman ng libreng pag-aaral sa mga OFW patungkol sa tamang paggamit at pangasiwa ng kanilang pera. Kasabay niyan, magandang balita rin para kina lolo't lola. Pasado na rin sa Kamara ang House Bill No. 10985 o panukalang magbibigay pahintulot sa mga senior citizen para maging employed pa rin kahit maabot na nila ang retirement age. Layon din itong makapaghatid ng iba pang dagdag benepisyo sa kanila. Mula sa PTV, Mel Lesmoras para sa Balitang Pambansa. Malaking kaluwagan sa publiko ang pagbubukas ng LRT1 Cavite Extension. Mapapabilis kasi ang biyahe, nakakatipid pa ang mga commuters sa pamasahe. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bernard Ferrer mula PTV Manila. Inaabot na mahigit 2 oras ang biyahe ni Pao mula Cavite papasok sa kanyang eskwelahan sa Taft, Manila. Kaya malaking tulong sa kanya ang pagbubukas ng LRT1 Cavite Extension Phase 1. Very easy na lang siya and mabilis kasi galing pa ako ng Cavite. So like 30 minutes na lang siya and hindi na ako na-relate sa school. Nakakatipid din siya ng 50 pesos mula sa dating 100 pesos sa kanyang pamasahe. Nabawasan din ang sinasakyan ni Jaren dahil diretso ng biyahe niya mula sa Quezon City hanggang PITX sa Parañaque. Sa amin po sa Quezon City until 5th Avenue and then 5th Avenue LRT Station until EDSA Taft. Tapos carousel po pupunta dito sa PITX. But ngayon po, Egypt na lang until 5th Avenue LRT Station, tapos hanggang dito na po siya. Umaasa sila na makukumpleto na ang buong LRT1 Cavite Extension upang mas mabilis na ang biyahe nila. Ang LRT1 Cavite Extension Phase 1 ay ang unang railway project na nakumpleto sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng Public-Private Partnership o PPP. Ito ay may 5 bagong istasyon na kinabibilangan ng Redemptorist Asiana Station, Mia Road Station, PITX Station, Ninoy Aquino Avenue Station, at Dr. Santos Station. Pagbubukas na ito, inaasahan natin yung mas mabilis na biyahe from Quezon City to Parañaque and vice versa, no? In less than an hour. Ang Phase 1 ay nagkokonekta sa Baclaran Station hanggang Dr. Santos Station sa Parañaque. May kinabang dito ang nasa 80,000 pasahero. Sa kabuuan, umaabot na sa 26 na kilometro ang haba ng LRT1. Taong 1984, pinasinayaan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. ang LRT1 UN Avenue Station mula Baclaran Station. Maliban sa LRT1 Cavite Extension ay may iba pang railway project na kasalukuyang ginagawa ang pamahalaan. Kabilang dito ang Unified Grand Central Station, Metro Manila Subway Project, MRT7 at North-South Commuter Railway. Mula sa PTV, Bernard Ferrer para sa Balitang Pambansa. Paano nga ba humantong sa sitwasyong nalagay sa bingit ng kamatayan ng OFW na si Mary Jane Veloso?
na ang tanging hangad lang ay maghanap buhay para sa pamilya. Balikan natin ang kwento ng kanyang pakikipagsapalaran sa Balitang Pambansa ni Bien Manalo ng PTV Manila. April 18, 2010, nang aloki ng overseas Filipino worker na si Mary Jane Veloso ng kanyang kaibigang si Maria Cristina Tintinserio ng trabaho sa Malaysia bilang domestic helper matapos magtrabaho sa Dubai bilang isang domestic helper. April 21, tumulak patungong Malaysia ang dalawa pero napurnada ang trabaho para kay Veloso. Saka lumipad si Veloso patungong Indonesia. April 25, inaresto si Mary Jane ng Indonesian authorities sa Adisut Jipto International Airport sa Yogyakarta, Indonesia matapos mahulihan ng 2.6 kilo ng heroin. Inilihim ni Sergio sa pamilya Veloso ang tunay na nangyari pero kalaunan ay ipinagtapat na ni Veloso na nakakulong siya pero hindi sinabi ang tunay na dahilan. Binantaan umano ni Sergio ang pamilya ni Veloso na malalagay sa panganib ang kanilang buhay kung hindi sila mananahimik dahil bahagi umano si Mary Jane ng isang malaking international drug syndicate. April 24, 2015, sa panahon ng Administrasyong Aquino, nang ilipat na si Veloso sa Nusa Kumbangan Island na kilala bilang Execution Island. April 28, nang makipagpulong si Pangulong Noynoy Aquino kay dating Indonesian President Joko Widodo sa ginanap na ASEAN Conference sa Malaysia kaugnay sa kaso ni Veloso. Sa araw ding iyon, sumuko si alias Tintin sa mga pulis at sinampahan ng patong-patong na kaso kabilang na ang illegal recruitment at human trafficking. April 29, 2015, naurong ang pagbitay sa Pinay. Matapos ang halos 5 taon, hinatulan ng Nueva Ecija Court si Sergio ng large-scale illegal recruitment kasama ang 3 pang babae. At sa pagupo ng Marcos Administration, August 31, 2022, muling binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kaso ni Veloso sa kanyang state visit sa Indonesia. January 11, 2024, nang makatanggap ng commitment ang administrasyon mula kay Widodo na muli nilang pag-aaralan ng kaso ni Veloso. Matapos ang mahigit 1 dekada, tila nabunutan ng tinig ang lahat sa magandang balita. Ngayong araw kasi November 20, isang makasaysayang tagpo ang naganap at tila nagbigay ng bagong pag-asa para kay Mary Jane at sa kanyang mga mahal sa buhay. Nang magkasundo ang Pilipinas at Indonesia na ilipat na ang kustodiya ni Veloso sa bansa. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., bunga ito ng matatag na diplomasya at konsultasyon sa Indonesian government. At sa inaasahang pagbabalik ni Mary Jane Veloso sa bansa, nauna ng tiniyak ng gobyerno sa pangunguna ng Department of Migrant Workers ang tulong para kay Mary Jane at sa pamilya nito. Pag-uwi niya, we will make an effort to visit her and look into her well-being and provide the necessary assistance to her. Whatever is needed under the circumstances. Sa pamilya Veloso, makakasiguro po kayo ng patuloy namin tulong at suporta sa inyo at nandito po kami para gabayan at alalayan po kayo. Mula sa PTV Manila, Bien Manalo, Balitang Pambansa. Bibida ang mahigit 200 higante sa dinarayong Higantes Festival sa bayan ng Angono, Rizal. Bilang Art Capital of the Philippines, isa ang kasiyahan sa bayan ang paggunita ng naturang festival tuwing Nobyembre sa lungsod. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mark Brian Lito mula PIA Calabarzon. Handa na ang bayan ng Angono sa pinakaabangang pagdiriwang sa kanilang lugar, ang pagparada ng mahigit 200 maupulay at naglalaki ang higante na gawa ng mga local artists sa bayan. Bilang Art Capital of the Philippines, isa sa mga dinarayong kasiyahan sa bayan ang paggunita tuwing Nobyembre ng Higantes Festival. Ngayon ang mga higantes, ito yung mga mismong mamamayan ng Angono. Ang mga higantes na mamamayan na sama-samang nagsasaya, mga higantes na sama-samang sumasayaw, sama-samang nagpapasalamat sa lahat ng biyaya, sa lahat ng tagumpay na nakakamit ng ating bayan. Ayon naman kay Ginoong Arturo Argana na mas kilala bilang Kuya Toti, bahagi ng kanilang pagkakakilanlan at kultura ang paggawa ng mga higante. Ngayon, ang higante ko, halos umaabot na yung ulo, umaabot ng 250. Pero ang isang paggawa ng higante, kung ito naman paper masilang, at walang gagayahin, ito umaabot lang ng 2 hanggang 3 linggo. Pero kung may gagayahin, lalo na fiberglass, ang isang ulo ay aabutin ng halos 1 buwan.
Ang ulo ng higante ay gawa sa paper mache, habang ang katawan ay tradisyonal na gawa sa bamboo strips, at para gawing mas magaan ang mga ito, karamihan ngayon ay gawa sa manipis na aluminum. Ayon pa kay Kuya Toti, ilang mga kabataan na rin ang nagpapakita ng interes sa paggawa ng mga higante. Mananatiling buhay ang nakagisnang kultura ng mga mamamayan ng Angono hanggang sa mga susunod na henerasyon. Mula sa Philippine Information Agency Calabarzon, Mark Brian Lito, Balitang Pambansa. Pilipinas, 35 days to go at Pasko na. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa. Magmula pa noong 1998 ay bumoboto na ang mga Pilipino ng mga party list representative na siyang kakatawan sa ilang mga sektor o partido sa ating Kongreso. Ayon sa Republic Act 7941 o ang Party List System Act of the Philippines, 20% ng kabuoang seats sa House of Representatives ay nakalaan para sa mga party list representative. Ang mga partido ay maaaring political party, national party, regional party, sectoral party, o isang koalisyon na nagsusulong ng mga advokasya o nagtataguyod ng mga interes ng isang partikular na sektor. Ang bawat party list representative ay may 3-year term at pwedeng inominate ng kanyang partido ng hindi hihigit sa 3 consecutive terms. Ang isang party list nominee ay dapat natural-born citizen ng Pilipinas, isang rehistradong botante, marunong bumasa at sumulat, residente ng bansa ng hindi bababa sa 1 taon, at least 25 years old, at hindi hihigit sa 30 years old para sa youth representative, at dapat ay bona fide member ng partidong kinakatawan ng hindi bababa sa 90 araw. Gaya ng mga district representative, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga party list representatives sa ating Kongreso dahil kasama sila sa pagbabalangkas ng mga batas para mabigyan ng boses ang ilang mga sektor sa ating lipunan. Isang mahalagang kaalaman para sa matalinong pagpili ngayong halalan.